today's vlog, nandito tayo ngayon sa EDSA Monumento sa isang branch ni Mitsukoshi. Located sila dito sa tabi ng Caltex. Nakakasunod ay kasa ng Nissan. At ngayon, i-review natin ang bagong motor nga ba ni Mitsukoshi. Ito na yung papalit kay K-Blade. Ito si Kiwi X Speed. I-check naman natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. Itong binablog natin ngayon na matte blue na napaka-calm lang nung kulay. Tapos meron din siyang kulay red na reverse, mas aggressive yung kulay. May matte black din at saka glossy yellow. Dito muna tayo sa kanyang gulong. Yung gulong niya may size na 70 by 90 by 14. Tube type pa rin to, hindi pa siya tubeless pero pwedeng i-convert kasi naka-mugs naman siya. Yung kulay ng kanyang mugs, glossy black. Brand naman ng kanyang gulong, Yuan Sing. At napakaganda ng quality ng kanyang mugs. Napakakapal, hindi siya basta-basta mayuyupi. Ito naman yung nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang mugs. Kulay naman ng kanyang suspension, napakaganda rin. Napakaganda ng quality ng pagkakagawa at saka ng kanyang paint job. Hindi siya pabilog. Dito medyo may flat surface siya dito sa ibabaw niya. Ang kulay niya ay dark gray. Braking power naman niya dito, hindi pa siya naka ABS and CBS, pero naka disc brake naman siya and may double piston caliper na kulay gold yung kanyang caliper. Dito naman sa disc niya, circular lang tapos napakadaming butas. Kung may mga maiipit na dirt dito sa kanyang caliper, dyan lalabas. Pang lesser na rin ng init at makikita rin natin dito naka-Allen wrench din itong bolts niya dito. Aangat ka naman ng konti, dito sa kanyang fender makikita mo meron siyang reflector dito sa may bandang gilid niya and meron din siyang plastic dito na may carbon type design. Dito naman sa pinakagitna, makikita natin dito kung ano yung body color ng motor na kinuha mo. Kung kulay red din to. Kung kulay matte blue din dito sa gitna. Hindi na rin to magpapahuli sa mga bagong motor ngayon kasi makikita natin dito, digital na yung kanyang speed meter sensor. Hindi na siya naka-cable. Dito naman tayo sa kanyang pinakamuka. Makikita natin dito yung assemble niya, same lang as K-Blade. Ang naiba lang talaga sa kanya, yung kanyang decals. Doon may nakalagay, X Speed. Tapos may logo ng Kiwi dun sa gitna and then may air vent dito sa pinakagitna niya. Nagustuhan ko rin yung kanyang side fairings kasi na-consider nila yung mas more aerodynamic design. Dito sa kanyang mga plastics dito, merong dadaanan ng hangin. Tapos napaka-pogi nung register niya dito sa kanyang sides. Meron din ditong butas, tapos dito rin, ayan, so tagus-tagusan yan. And then may decals dito na Kiwi. Combination ng kulay puti at saka kulay blue, yung decals na dito sa sides. And naka-indicate din dito sa kanyang decals na Euro 3 compliance na siya. Lesser yung kanyang emission, kaya mas eco-friendly gamitin tong motor na to. Itong decals na to, dati nandito siya sa may body part niya. Ito naman yung itsura ng kanyang flatboard. Marami na ring design yung kanyang flatboard para mas may friction or may kakapitan yung sapatos natin pag nakasakay tayo at hindi madulas. Para din yung ibang design na motor, nandito rin yung lalagyanan yung battery niya. Tapos pag aangat ka ng konti, itong fairings niya dito, may mga small details na design na rin siya. Hindi lang plain yung ginawa ni Mitsukoshi. Dito naman tayo sa kanyang meter panel, dito sa may bandang left. Check naman natin yung kanyang grip. Maganda sa kamay, makapit sa kamay itong rubber niya dito. Tapos yung kanyang tip, bakal to. Ang makikita naman natin na buttons dito, yung kanyang dimmer or yung kanyang high and low option. Meron din dito yung kanyang signal lights button, yung kanyang busina. Ito naman yung itsura ng kanyang fully digital meter panel gauge. Ayan, box natin para makita natin. Ayan o, napakaganda. And then subukan naman nating buksan. Ayan, napakaganda and napaka-short lang nung kanyang animation. Pag mamamatay yung ilaw, naka-negative LED display lang siya. Ang makikita natin dito, syempre, yung orasan. Meron din siyang tachometer, speed meter, fuel gauge, tapos yung kanyang trip A, trip B. At andito rin yung kanyang odometer. Ito rin yung buttons for select. Ayan, trip A, trip B kung gusto mong mag-compare. Ayan. And pwede rin siyang i-select for miles per hour or yung ginagamit natin dito sa Pilipinas, kilometer per hour. Pag i-on mo yung kanyang headlight, iilaw yung ilaw niya dito sa kanyang digital panel gauge. Ayan. Umilaw siya kulay yellow. Very visible, parang yung size nito is nasa 4.5 inch. Napakaluwang na. Hindi pa siya AHO or automatic headlight on. May option pa tayo. Kung gusto nating patayin yung kanyang daytime running light, yung kanyang headlight. Ang iba pang makikita nating indicator dito, yung signal light niya, high beam indicator,
Tapos yung signal light niya dito sa magkabilaan para hindi nakakalito. Halimbawa, magto-turn ka ng right, to-turn ka ng left. Ayan. Tapos yung kanyang high beam indicator. Ayan, high beam. At hindi rin natin dito makikita yung kanyang voltmeter para sana sa kanyang battery. Dahil may push start to, pero ang maganda sa kanya, kahit wala siyang voltmeter, meron pa rin naman siyang kickstart. I-check naman natin yung kanyang ilaw at saka yung kanyang busina. Maganda rin yung kanyang ilaw kasi LED na lahat to. And yung isa sa nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang design. Yung kulay puti, ayan, very unique yan. Kay Keyway ko lang nakita yung design na yan. Yung may mga puti-puti, ayan, puti. Yung sa ibabaw, puti. Yung kanyang daytime running light. Dito naman sa kanyang side pockets, dito magkabilaan meron. Malalim din yan. Kasyang-kasya tong tag 10 ata to na mineral water. Ayan, so kasyang-kasya siya. Doon naman sa kabila, medyo maliit lang siya. Dito naman tayo sa kanyang susian, naka-mechanical key pa rin siya. Ayan o, yung susi niya. Tapos may shutter key na rin siya para mas mahirap nakawin yung motor. Yung bukasan ng kanyang upuan, wala pa dito. Nandito pa siya. Meron din dito, utility hook na built-in. Maganda rin talaga yung quality ni Keyway dun sa kanyang mga plastics or dun sa kanyang mga fairings, tapos pati dun sa kanyang side mirrors. Ayan, napakaganda ng quality niya. Ito naman yung itsura ng kanyang katawan. May edge speed na dito. Tapos parang may mga dots dito sa dulo. Dito may opening din or air vent. Malinis lang tingnan. Pati dito sa kanyang belly. Napakaganda ng plastics. Ayan, napakagandang tingnan. Malinis lang din. Itsura naman ng kanyang upuan parang naka-aftermarket na siya. Pero parang sa tingin ko madulas siya. Pero titignan natin. And ang nagustuhan ko sa kanya yung design nung Keyway na nakalagay dito. Wala siya sa gitna. Na yun naman yung typical, pero ngayon, nandito siya sa gilid. Check naman natin yung kanyang underseat compartment. Ayan. Nandun, wala pa siyang hydraulics o kaya spring na pipigil kung sakaling accidentally mong matabig. Ayan, so magsasara lang siya. Dito, meron siyang helmet hook. Kung may helmet ka, ayaw mong bitbitin, lalagay mo lang dito. Yung strap, tapos sasara mo. Hindi na basta-basta mananakaw. And ang maganda dito, nandito, yung kanyang charging port. Nakakala natin walang charging port kanina, pero dito USB type na yan, so plug and play na lang. Ang kinaganda naman pag nasa ilalim ng compartment, hindi siya nababasa ng tubig o kaya ng ulan. Ayan, so hindi kakalawangin agad-agad. Ito naman yung itsura ng kanyang compartment. Medyo maliit lang siya, nasa 4 to 5 liters lang siguro siya. Hindi dito kasya yung half face saka yung full face, pero maluwang na to para sa mga importanteng gamit natin. And then may freebies din siya na tools. Ayan, so may Allens, pambaklas ng spark plug, 16 saka 15, 12 saka 14. Ayan yung freebies niya. Dito naman tayo sa kanyang fuel tank. Capacity nito is 4.9 liters. And then makikita rin natin dito, may rubber na siya sa ibabaw, no? Hindi naka-expose yung kanyang pinakabakal para hindi mag-rust. So okay na okay yan, goods na goods. And then kung mag-overflow man, kung sakali yung gasolina mo, hindi siya kakalat kasi may guard na siya dito, dito siya papasok. Doon naman sa kanyang fuel consumption, nasa 50 kilometers per liter to. Pag hindi ka nagwawaswas o kaya nasa minimal na takbo ka lang, so ma-achieve mo yung 50 kilometers per liter. Depende na rin yan sa bigat ng driver, road condition, at sa bilis mong magpatakbo. Silipin naman natin yung kanyang tail light. Ayan, yung kanyang tail light, LED na yan, pati na rin yung kanyang signal light dito. At napakaganda nung kanyang design. Pag nasa highway ka, magbibigay ito ng very distinct na design. Alam na X-speed. Ito lang yung may ganitong tail light. Yung pagkakadesign sa kanya, para siyang apoy. Ito, dahil sa putusok dito. Ayan, napakaganda rin nung kanyang design. Dito naman tayo sa kanyang engine, napakaganda pa rin nung kanyang crankcase. Signature na yan kasi ganyan din yung ibang crankcase cover ng mga scooter nila. Metallic dark gray.
na bagay dito sa kanyang kickstart na kulay black. Then may design din na carbon type yung kanyang airbox. Tapos dito sa kanyang engine type, meron tong single cylinder, 4-stroke, 2-valve. Ang bore nito is 53.5 by 55 mm. Tapos yung pinaka displacement niya is 124. Maximum torque nito, meron siyang 6.3 kW at 7,500 RPM. For torque naman, meron siyang max torque of 9.2 Nm at 6,000 RPM. Stopping power naman niya dito sa likod, naka-drum brake yan. And then yung kanyang suspension, monoshock. Yung size naman ng kanyang gulong, 80 by 90 by 14. Ito naman yung itsura ng kanyang pipe. Dito naman may naiba sa kanya kasi dito sa gitna ng kanyang pipe, dati kulay silver yan. Ngayon ginawa ng black. Tapos yung tip end niya, kulay silver pa rin. And napakaganda lang nung pagkakadesign dito sa likod kasi napakalinis lang din. Wala siyang mudguard kaya napaka-accessible nung gulong. Kung tatanggalin mo siya or kaya magpapalit ka ng gulong, yan, very accessible lang siya. Pero kahit na wala siyang mudguard, meron naman siyang plastic doon na nakaabang and then mahaba na rin yung fender niya dito sa likod. For the SRT guys, ito, yung kanyang SRT, check nyo na lang. Ayan. 64,900. Ang down payment mo is 5,000. Kung gusto mo ng 36 months, 3,075 pesos. 18 months mo is 4,907. 12 months, 6,738. 30 months mo, 3,441. Ayan, may rebate pa siya na 300 pesos kung maaga kang magbabayad. Kasama na rin dito yung kanyang 3-year LTO registration and then yung kanyang PPL insurance. Good news sa mga taga-monumento dyan. And kung gusto nyo ma-inquire ng mga units ni Mitsukoshi, dito sa may EDSA Monumento, ilalagay ko na lang dito yung kanilang FB page, pati na rin yung kanilang contact number. At kung gusto nyo puntahan yung mga units nila dito, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address. At sana nagustuhan nyo ang vlog natin dito kay QAX Fit. Ano naman ang comment nyo dito sa motor na to? Let me know dun sa comment section down below. At sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Easy Ride Journey. I-click nyo po yung subscribe button, pati na rin po yung bell notification, select nyo yung all para lahat ng upload natin na katulad nito, motorcycle reviews, mano-notify kayo at please support nyo na rin po sa aking Facebook page at sa aking TikTok. Maraming salamat po sa pagsama. Hanggang dito na lang. Ride safe!